Kahit sobra ako nagpapasalamat sa ating Heavenly Father at kay Jesus Christ. Dahil sa Kanya, nakapunta kami ng temple. Yan yung unang blessing. Ani wifi pa kami. At ito pa. Ito rin guys, nakakabayad na rin tayo ng kuryente kahit kanyang kalaki. At meron tayong nabuong kwarto dito na may kutson din. At may mga gamit dito rin. May kutson din. At talagang meron tayong nagawang tiris na nagiging kwarto na ka-lights. At may koral pa. Dati walang koral to dito, nakasiminto na, naka-flooring na, at may peso net business na rin tayo. At tingnan nyo dyan sa paligid, talagang sobrang thank you tayo dyan. At meron na rin talaga tayong nakukuhang earnings dito o kita. At pangalawang buwan na to na nagwe-withdraw tayo dito ka-lights. So dito natin kinukuha ang pambayad ng kuryente. At na-repair na rin dito sa may taas. Yung dating wala na, ngayon na-repair ulit. At yung ating may asawa, may bagong kutson din. Alright, at may water pump na dito sa bahay. Sobrang dami ng blessing na binibilang na natin. May washing machine, may sobra pang cladding at may hagdanan pa. At meron na rin tayong bahay ng ating aso, yung munting puppy natin. No? Hindi na katulad dati. At yung wall dito yung naka-cladding na bahay. At yung CR natin ganito kalaki. Tiles din. At napakaganda kaysa dati. So ito ang pinakamalaking tiles ay pinakamalaking CR. At meron na rin tayong sariling lutuan, no, na naka gas rinse, double burner, at sobrang na yung mga damit natin, may hanger lahat. Kalay sa atin, binibilang ko talaga dahil yung damit mahal din yan, lalagyan ng damit mahal din yan, at mga laruan, pati lalagyan ng laruan, lalagyan ng tubig, lahat na nandyan, lalagyan ng bigas. At sobrang salamat din ng speaker na to, napakaganda ng speaker, Devant, pati yung TV natin, ATCL branded, pati yung rep, pinakamahal 50,000 yan ka-lights, na feed na yan, impas na yan, pati yung speaker 24,000, impas na rin yun, feed na, lahat na lalagyan ng plato, feed na yan. At itong mga lalagyan ng sapatos, pati mga sapatos natin dyan, itigwa 1,000, 2,000 ang mga price niyan ka-lights. Sobrang thankful. Pati yung hagdanan at ang tiris din na to, sobrang thankful. At yung bago nating mesa na marble, metal marble, pati yung upuan naka-foam na siya, sobrang thankful tayo dyan. Sobrang dami ng blessing, panibagong foam na naman nabili natin. Sobrang dami ng blessing binigay ni Heavenly Father. At higit sa lahat, nakakain na tayo ng maayos, sobrang pagkain. Hindi na tayo naubusan ng pagkain, hindi natin namumblema ng pagkain. At ito rin, pinakamatindi sa lahat, may bago na tayong unit na sasakyan pang-deliver sa ating tindahan. Sobrang thankful talaga. Yan, no? Dalawang sasakyan, yung minivan at saka yung elf. So yung minivan ay pang maliit na order, yung malaki, yung yellow, si Izumer, ay yung pang malakihan. Yan si minivan natin, si Beauty. Napakaangas nito. Napalaking silbi, pang pamilya, pang business din yan. Tingnan nyo, pinakargahan ko ulit dahil na-miss kong magkarga siya. So yan ang order sa minivan, maliitan lang. Pero kapag sa malakihan, ito na yung gagamitin ko, si Izumer, si yellow. At thank you so much dahil binigyan ako ng Heavenly Father, pinahiram ako ng Heavenly Father ng pinakagusto kong business. Pero bago ko makalimutan, ito pala yung una kong service. Yung motor ko guys, talagang sobrang thankful at grateful ako nito dahil dito nabuo si Beauty. At dahil nabuo si Beauty nito, ito yung pinakauna kong sasakyan. Automatic yan. Diyan ako natuto at hanggang natuto na rin ako sa manual transmission. Na itong si Izumer ang pangalan. Alright. Yun ka-lights, ang lahat ng mga blessings na natatanggap natin sa mga temporal. Pero ito naman yung sa spiritual. Ang the best na tanggap namin sa spiritual ka-lights. Yung una talaga, na-meet namin yung The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints o LDS at ang mga missionaries. Dahil sa missionaries, napunta kami dito at doon napabago paunti-unti ang buhay. At nakapunta rin kami ng temple, nandoon kami doon. At ang higit sa lahat, dahil doon, natuto kami ng mga ganitong bagay. Family council, mapagdasal palagi, mapagpasalamat palagi. Higit sa lahat, laging na nakakaunawa sa lahat ng mga dumarating. At doon sa mga pagsubok na napagdaanan namin, talagang nalalaman at nakikita ko na hindi kami pinababayaan. Nafe-feel ko, sobrang feel. Ilang beses kami nasa pagsubok, pero talagang may mga anghel na pinapadating sa amin. Talagang merong mga tulong na dumating sa amin. Hanggang sa dumating kami sa nandito na ngayon. Bago namin nakamit yun, laging nasa pagpakumbaba kami, laging nasa pagpaubos, pagpailob, laging mapagmahal sa kahit sino man. Lalo sa pamilya, kailangan may baguhin sa pamilya. Kung ikaw ay laging ikaw ang galit, dapat na lang
burahin mo yun. Hindi ka na palaging galit. At kung ikaw ay laging nangangaway sa iyong asawa at mga anak, dapat ikaw nang inaaway na lang. Huwag ka nang mangaway. At higit sa lahat, lagi mo pakakatandaan, ka-lights. Kung may mga dumating man, maliit o malaki, pagpasalamat mo yun. At talagang wala ka dapat tinatanim na galit sa iyong kapwa. Wala kang tinatapakan tao, wala kang kaaway, wala kang inargabyadong tao, wala kang inuhulmiyate ba, binubuli. O talagang nandun ka lang sa peace of mind, peace of work, tapos patas na laban. Dahil talagang merong darating na tulong sa iyo. Hindi ka talaga pababayaan. Kapag laging mong ginagawa ang tama, talagang tama rin yung darating sa iyo. Pag mabubuting bagay ang ginagawa, mabubuting bagay rin yung dumarating. Ganun lang pala. Ganun lang talaga. Napakadali lang maintindihan, ka-lights. Kung talagang maiintindihan nyo lang na ang paglapit kay Ama sa itaas o kay Heavenly Father ang siyang talagang ating unang hakbang na gagawin para tayong makaraos sa ating paghihirap, mapinansyal man, emosyonal, relationship, lahat-lahat ng yan gagaan. Talagang mapasabi ka na lang sa dulo, salamat God, salamat at tinuruan mo ko na lumapit sa iyo, at salamat at hinawakan mo ang kamay ko noong panahong tinawag kita. At kapag nandun ka na, pagbutihin mo na palagi. Huwag ka na bumalik sa kung ano man ang mga makakapagpapangit nasa daan mo. Stay in the light, focus kay God at sa iyong goal. Tiwala sa sarili. Kapag ginawa mong kaya mo, yung best mo, masaya na doon si Heavenly Father. At siya nang balas. Nagayirin ka sa iyong mga tinatahak. Hingin mo lang palagi spiritual para balance, no? Kailangan may spiritual, huwag puro temporal. Humingi ka ng spiritual. Yun ang lagi kong ginagawa. Kapag nakahingi ka na ng temporal, humingi ka rin ng spiritual. Balanse lang yun. Kagaya lang sa pagkain. Kapag nakakain ka na ng karne, kain ka rin ng gulay. Ganun lang. Kapag kakainom ka ng coke, inom ka ng tubig para hindi masyadong acid. Laging may kasama yan. Si Heavenly Father, meron si Jesus Christ. Lagi yan. Tayo, si Holy Ghost. Ganun lang buhay. Flesh and bones. Kasama, di ba? Flesh at saka yung bones. Yung ating katawan at ang bones. Tapos ang ating puso at kaluluwa. Laging may partner yan. So tayo, magpakabuhay tayo na may partner. At ang i-partner natin, wala nang iba, kundi ang ating Ama sa itaas. Doon, magiging busilak at masigasig yung takbo na ng buhay natin. At hanggang sa hindi mo na mamamalayan na nandun ka na pala sa hindi ka na masyadong nabibigatan sa buhay. Maraming salamat sa panonood ng ating mga content na ginagawa. Alam ko, makakatulong to sa iyo. I-save mo to o i-share para ang iba rin makakuha ng kaalaman sa kung paano makaraos sa buhay na mahirap. Construction worker, driver pa jack, 15 years. Pero ngayon, business minded na. At alam ko, nandun pa rin ako sa hindi ako naghangad ng gaano kalaki. Hindi ako namangad ng magiging milyonaryo. Ang hinahangad ko lang, hindi ako mauubusan. Laging tandaan, kapag nahirapan ka, tamang landas yun. Kapag nasa kapaguran ka, pahinga ka lang. Laban ulit. Ganun lang. Palaging palaban. Palaging huwag mag-isip ng sumuko. Dahil ang buhay dito sa mundo, kailangan survivor ka. Alright. Maraming salamat. God bless inyo lahat.